Nagbitiw sa pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amenah Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Bersamin. Sabi ng Malacanang, nagbitiw sila dahil sa delikatbesa matapos masangkot ang kanilang mga tanggapan sa issue ng budget insertions. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Nag-resign sina Budget Secretary Amenah Pangandaman, Executive Secretary Lucas Bersamin at ang kanyang kaanak na si Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Tinanggap na ni Pangulong Marcos ang kanilang resignation. Out of delicadeza, after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangandaman na nagbitiw siya dahil nais niyang i-uphold ang integridad ng serbisyo publiko. Patuloy raw niyang susuportahan si Pangulong Marcos bilang isang private citizen. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ng panig ng dalawang Bersamin. Matatandaan sa video na inilabas noong Biyernes, si Pangandaman ang itinuro ni Zaldico na nagpaabot sa kanya ng umano'y utos si Pangulong Marcos na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nakumpirma raw ito ni Ko kay resigned Undersecretary Bersamin. Nauna nang itinanggi ni Pangandaman ang akusasyon ni Ko habang kinukuha pa namin ang panig ni resigned Yusek Bersamin tungkol dito. Pagtitiyak ng Malacanang, hindi lusot sa investigasyon ang mga nagbitiw na opisyal, maski ang Pangulo. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. Ang inanunsyo naman kapalit ni Bersamin bilang Executive Secretary ay si Finance Secretary Ralph Recto, na dating kongresista at senador. Ikinagulat daw ito ni Recto at hindi pa personal na nakakausap si Pangulong Marcos. It was announced, a surprise, yeah, but work has to continue. Essentially, I think the role of the ES is just governance. So taong bahay ka doon. How do you make improve government services, get the departments to move faster, ensure that we follow the Philippine Development Plan. So palagay ko yun yung role natin. Inanong si Recto kaugnay sa pagbibitiw ni Pangandaman. Hindi pa giving credence to Zaldico? No, I don't think so. She is giving the president the free hand to investigate all the departments. Nasurpresa naman sa pagbibitiw ni Pangandaman ang tatayong OIC ng Department of Budget and Management na si Undersecretary Rolando Toledo. Nanginginig pa nga ako ngayon. I was told only before she leaves, she will attend something and lead some meeting. So I was told na ako daw pinadala yung pangalan. The official communication is mentioned yet, so I don't know what to answer your questions. Pero sir, are you ready? Matagal na tayo sa government. Samantala, ang papalit namang Finance Secretary ay si Presidential Advisor for Investments and Economic Affairs, Frederick Go. Ipinagpapasalamat daw niya ang patuloy na pagtitiwala at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo at tiniyak na buong kanyang commitment sa pagsusulong ng paglago ng ating ekonomiya. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon naman sa nagbitiw na Executive Secretary na si Lucas Bersamin, iginagalang niya ang prerogative ng Pangulo. Tumanggi muna siyang magpa-interview.